Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong isang post ng inyong magaling na beeping pusit. No? Mas inuna pa to kaysa umaten sa kanyang budget hearing. Mas inuna pa yan kaysa gumawa ng trabaho sa opisina niya. O, di ba? Siyempre, naka-recess na ang legislative. Recess din na ako. Di po ba? Ano ba tinatrabaho niyan? Ewan ko. Okay? At kung gaano katigas ang ulo talaga ni ito. Isang pasaway talaga ito. See, tinan nyo? Talagang bastos walang paggalang. Oh. Even magulang niya, wala siyang paggalang. Oh. Ngayon, isasama natin dito, maiksi lang to mga kababayan, isasama natin yung panawagan ni Harry Talakitok Roque. Meron na naman po siyang video, nagbablog itong tao na to. Pero tingnan ninyo mga kababayan, yun daw sinasabi nila, di umano, bali-balita lang o marites lang, inaamin ko sa inyo. Pag ito na digital forensic ito, nahuli ang kanyang IP address, yan siya nagbablog, mahuhuli to No? Tinitiktikan to, naka-tracker team ito. Sana naka-tracker team din ang NBI. No? Balita ko naka-VPN Alam niyo yung VPN, secured ang IP address mo niyan Ito throw away yung location mo niyan. Pero walang sikretong hindi natatago. Mahuhuli ka lalo na pag pinahanap ka na ni Tore. Nasabi ko sa iyo, meron pong video diyan. May panawagan po siya, pero yung isa sa mga tinatawagan niya ay may hindi magandang sinabi sa kanya. Ayan po, no? At ano po yung sinabi rin na pahayag ni Pampilo Lacson. Meron pong statement sa kanyang ex-account, si former Senator Pampilo Lacson. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo. Special shout out to the men and women in uniform at sa ating mga OFWs. May God bless us all. So eto po mga kababayan, sa balita ng Manila Bulletin, no, tingnan nyo kung gaano katigas ang ulo ng taong ito at gaano siya pasaway sa mga magulang niya. Ito po, BP Duterte defies, no, mom gets new tattoo from Apo Wang Od. Wang Od, okay? Yan po. Nagpatato despite na sinabihan ng nanay na wag mong gawin. O di ba? Alam na alam nyo naman. Siya ang masusunod. Di ba? Hindi nakikinig. Kaya nga di ba sabi niya, ilagi natin ginagamit, sabi ng nanay ko, heartless ako. Hindi nakikinig sa magulang itong haliparot na itong si Pusit. The official who earlier promised her mother she won't get another tattoo, tingnan mo, nag-promise pa, can't help but say no to Wang Od, the centenarian who's considered a living legend and has been hand-tapping tattoos on skin since she was a teenager. Duterte shared that the tattoo artist asked her 4 times to get tattooed by her before she finally relented. Tapos, ulit na naman siya, halika, sabi ko magpapaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, halika, itago na lang natin para hindi makita ng nanay mo. Tingnan mo, hindi siya makahindi. Sa pang-apat, hindi na ako makahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang 4 na beses na nagsabi sa natatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din akong tulad ninyong lahat na tato ni Apong Wang Od. Ayan, happy na. Basta happy siya. Pwede ko nang suwayin yung pinangako ko sa nanay ko. Di ba? Pag siya nag-promise, pwede niyang i-break. Pero pag ang gobyerno nag-promise daw, wag nang i-break, di ba? Duterte was also seen in a video uploaded when he sent barefooted and dancing to a tribal dance with community leaders. Recalled that her mother is specifically asked her not to get a tattoo when she told her she'll be introducing herself to Wang. Yan. Sinabihan talaga siya ng nanay, wag na. Ay nako, Diyos mio. Kasama niya pa yata dito ang ilang mga trabahador sa opisina ng Office of the Vice President. Diyos mio. No? Dinala pa yung iba doon, pero ito sabi dito, the Vice President said she did not intend to have a tattoo
and that she was simply accompanying some of the personnel from the office of the Vice President who wanted to have a tattoo. O, tingnan ninyo. Doon, sa last hearing ng Good Government Committee ni Joel Chua, wala ang mga ito. Sabi nga nila ni isa sa office of the Vice President, walang umatin. Pero, karamihan pala sa kanila sa personnel ng office of the Vice President, gustong magpatato dito sa centenarian na tattoo artist na si Apo Wang-od. Biruin mo, doon nakapunta sila. Pero doon sa hearing ayaw. Dapat dito kay Joel Chua, magngit-ngit ka, magalit ka, ipatawag mo lahat ito. Bakit diyan nakapunta kayo? Kasi hindi sila tatanungin. No, hindi sila yung parang gigipitin. 'Di ba? Masaya sila eh. Oh, yan. Yan ang tinatrabaho ng nasa opisina ng Vice President. Sila na po ang brand ambassador ng Department of Tourism. Yan po yan. Hindi po pagmamasama kay Apo Wang-od. Hindi po yun. Hindi po yan dahil kay Apo Wang-od. Pero ba't yung ginagawa ng inyong Vice Presidente, isang talipandas at dinadamay pa ang mga kawani ng Office of the Vice President? Siyempre, ganun ang leader mo, di ganun din kayo. Di ba? O, kung ano ang ginagawa ng leader, yun din ang gagawin ng mga subordinates. Di ba? Follow the leader. O, yan po ang leader ninyo. Di ba? Yan ba ang gusto nyong iyo pong presidente sa 2028? Ay, hindi naman makakapayag ang mga dilawan at pengs dyan. Di ba? O, now, punta tayo dito kay Roque. Alisan natin yung matigas, pasaway na anak na Duterte. O, masabi ko sa inyo eh. Siya ang masusunod. Ganon siya kasalaula. Oo. Pag siya ang nag-promise, pwede niyang i-break. Pero nga ulitin ko, pag ang gobyerno, si Pangulong Marcos ang nag-promise daw, hindi niya pwedeng i-break. O, di ba? Selfish. Narcissistic personality disorder ni Pusit. O, di ba, Castro? Anong masasabi ni Castro diyan? Siyempre, tumatakbo sa responsibilidad. Puro jamming-jamming lang. Paturis-turis lang gamit ang pera ng taong bayan. Hindi work ito eh. Anong work mo diyan? 'Di ba dapat ang nagpro-promote niyan DOT? Ano trabaho mo? Kasama ba 'yan? Hindi. Tama to. Kasi magpatato yung mga kasama ko eh. Okay. Bullshit. Now, pasok tayo kay Roque. Dito po sa nag-upload nito, no? Portion lang ito nang sabi dito, Harry Roque, nananawagan sa mga dilawan, pumanig sa Duterte kaysa Marcos. Ay, nako! Trillanes! Pumanig ka na daw sa mga Duterte. Lagman, Colmenares, sino pa? Makabayang Black Castro, Manuel Brosas. Ay sabi ng mga dilawan, wala kaming papanigan dyan. Pero si Roque nananawagan kasi bakit? Wala na po silang bilang. Iniwan na po sila. Sino na lang mga naniniwala sa kanila? Yung 8. Oo, 8 tanga. Di ba? Sino? Si Roque, si Angeles, si Chong, si Rodriguez, si Aimee, si Bato, si Robin, saka si Go. 8. 8 personalidad. Di ba? Tama ba? Kaya sabi niya, putik si Lenny, may 15 million, kunin natin yun. Plus may 8 million daw yung Kojek. Panalo na ang BP Sara namin. Ano kayo ngayon? Mga kayo ang pusit. Oo, kayo mga gago. Ayan. O, pakinggan natin mga kababayan ha. Galing pala to sa Abante TikTok. Okay? It is almost 3 minutes. Salamat naman. Kaya si Harry Roque mukhang may make-up. Ayan po mga kababayan. Tingnan nyo yung itsura ni Roque. Nakatulog. Hayop. Yan. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan?
Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung anong magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po ha, malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Lenny Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Lenny Robredo, ang tinitingalang leader ng mga Dilawan ay si Lenny. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nanggagaling sa tatlong kampo na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte, one-third Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Lenny, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Lenny at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon. O, yun po, no, mga kababayan. Tanong natin kay Roque. O, di ba sabi ni Digong, do you know the character of Harry Roque? Naalala niyo yon? Nung tinatanong si Roque tungkol dun sa ganito, si Roque, sabi ni Presidente Duterte ninyo, do you know the character of Harry Roque? Hindi masagot nung reporter, so do I. O yun, nakita nyo na? He is insinuating. He is like enticing the Dilawan. Kampihan nyo na si, hindi Dilawan Pinks. Pinks si Lenny. Na ang totoong leader daw ng Dilawan ay si Lenny. Sabi naman ng mga Dilawan, since si Lenny wala naman sa politika ngayon, at ang pinakamataas na Dilawan na nandyan nakaupo ay si Hontiveros. So therefore, they're considering, even Lenny, sinasabi niya, pinapasa ko ang baton kay Hontiveros. Dahil wala nga naman sa, larangan ng nakapribado muna si Lenny. He's not into a public eye, but she's working privately. Di ba? Ngayon sasabihin ni Harry Roque, binabaliktad niya ini-entice niya ang mga Dilawan or Pinks na kumampi sa Duterte kasi nga gawa ni Pusit nakipag-usap daw kay Lenny at they have kung ano man yung common ground nila. No? Inaawitan niya ang mga Dilaw o ang mga Pinks. Si Lenny Pinks di ba? Sa palagay mo, kakampi ang mga Pinks sa'yo. Nananaginip yata si Roque, mga kababayan. Ngayon po, meron po talagang pink. Pink ito. Sa Twitter ito, malakas to. Malakas to mag-anti-Duterte ito. Itong nagkomento dyan sa video niya. Biruin mo. Hindi pumayag. Ito nakikita ko sa Twitter tong mga to, no? Yan, si Odi Hemora. I think, may isa pa tong account, sila Kakumunding, yung mga ganon. Mga pinks, tingnan mo, anong sabi nga dyan? Unang-una,
Ang ibig sabihin ng maisog ay matapang. Hindi ka maisog dahil nagtatago ka. Tama nga naman. Oh, paano papanig sa'yo ang dilawan? Ang dilawan matatapang tulad ni Dilima. Nagpakulong nga si Dilima, di ba? Ikaw, Roque. Tama naman, may punto siya. Ha? Gamitin lang natin to. Kayong mga maisog, hanggang salita lang kayo. Pero pag na-corner na kayo, para kayong mga daig nyo pa ang palus. Ang dudulas ninyo. Pangalawa, walang nakikinig sa satsat mo dahil nadidistract kami sa blush on mo. Di ba yung sabi ko sa inyo? Naglagay dito. Walang yaka, Roque. Oh, paano mo ma-entice itong mga pinks at dilaw? Sabi niya, walang nakikinig sa satsat mo kasi nadidistract sila sa blush on mo. Pumanig daw sa Duterte kaysa sa Marcos. Hoy, sa 2028, bababa ang Pangulong Marcos. Bahala na kayong mga green at dilaw ang mag-away-away. Saka na lang ulit kami papasok pag handa na si Sandro Marcos. O, di ba? Bahala kayo. No? Paghati-hatian nyo yung 15 million ninyo. Tangina, gago, no? Tulad ng sinabi ko, kasi si Mama Lenlen ng Pinks, may 15 milyong boto 'Di ba? Oh, sabi nga nung isang Pinks 1 of 15 million buong-buo pa daw sila. Oo. Oh. Ngayon, gustong kunin nyo ni Roque. Oh, kayo bang mga Pinks, papayag ba kayo? After all those na ginawa ng Duterte sa Mama Lenlen ninyo, kayo, binalahura kayo, 'di ba? Oh, kaya nga sabi ko, dun sa isa kong vlog, we will forgive but we will never forget. Kaya good luck kung ma-entice nyo ang mga dilaw o ang pinks na pupunta sa Duterte. Sa bagay, magkakakampi naman kayo, di ba? Pero sabi niya, iba daw yung ano kay Hontiveros, iba yung kay Trillanes. Pero sa palagay mo, ganun-ganun na lang, tatalon ang pink sa inyo o dilaw? O, si Dilima nga kawawa ka kay Dilima O, di ba? Anong sinabi ni Dilima sa'yo o dito sa Impact Leadership, mga kababayan, Ha? Ikaw, wala kang silbi, Roque, kaya hindi ka dapat pagkatiwalaan dahil ikaw, baklos ka ba? Biruin mo, si Dilima nagpakulong, ikaw nagtatago. Anong sabi ni Dilima dyan, sa Impact Leadership, quote card? O, di ba, sabi ni Roque, hihingi siya ng relief, yung nagfile siya ng writ of amparo sa Supreme Court? O, anong sabi? Legal relief has been much abused lately by fugitives like Bantag, Tebes, Quiboloy, and Alice Go. Fugitive na rin si Roque. Wanted ng House The most recent is Harry Roque. There should be a judicial policy that will deny people on the relief from the courts unless they surrender first and submit to the authority of the courts or Congress. No one should ever be allowed to invoke the law while running away from it. Di ba? Tama naman. Bakit nasasabi to ni Dilima? Kasi siya, hinarap niya si Digong. Pero si Roque, nananawagan pa ngayon, nakampihan daw ng dilaw o ng pinks ang mga Duterte. Mas demonyo nga ang Duterte. Tapos kakampi sa inyo ang dilaw. Ang mga dilaw, di ba, sabi nila, disente sila. Ang sabi ng mga pinks, disente sila. Tapos paano sila kakampi sa isang demonyo? Di ba? Dilaw nga nagfile ng kaso sa ICC about extrajudicial killing, tapos babaliwalaan nilang ni Lenny. Ha? Ganun ba? Anong pakinabang ni Lemmy kung kakampi siya kay BP Sara dahil pareho sila ng pinaglalaban para sa ng bayan? Hindi po. Si Sara Duterte, hindi niya pinagtatanggol ang bayan. Bakit ko nasabi? Sa West Philippines na lang Wala siyang masabi. Buti pa yung mga dilaw, yung mga progressive group. Sila Hontiveros, di ba? Very vocal sa West Philippine Sea. Very vocal sa illegal pogos. Si Tamilmil na pusit, wala. Tapos, aasa ka, mananawagan ka, kayong ginagamit mo pa ang maisog. Wala nga kwenta ang maisog nyo, mga duwag kayo Mga fake news maker pa kayo Nagpupumilit kayo Daig nyo pa yung edit sa kakapumilit ninyo Di ba? Kaya nga, nakatikim ka ngayon. Diyan sa isang pink na pink yan, yung sumagot sa kanya.
Biro mo, hindi ka maisog dahil nagtatago ka. O, tapos may blush on ka pa. Eto, gayahin mo to, Rocky, oh, yung pagkapula ng pisngi ko, oh. Oh, wala akong ano dyan, walang make-up yan, oh. Oh, ganyan, oh, ganyan. Ikaw halata naman, eh. Oh, di ba? Wala, asa ka, Rocky. Pakita ka muna. Para paniwalaan ka namin, kaso, oh, wala, eh. Isa kang pugante, Rocky. Oo. O now, labas naman tayo kay Roque. Punta lang tayo saglit kay dito, kay Ping Lacson, no? Kung si Roque, ang gusto niya, Dilawan at Duterte. Huwag daw kay Marcos. Paano naman to si Ping Lacson? A Marcos, Duterte, and I mean families, political alliance in the 2025 midterm election will carry out a formidable senatorial slate that could result in a worst 10-2 or best 12-0 outcome even without smartmatic intervention and enforcement from winnable mini kumpups. Ay nako, Lacson, kung ano pang insinuation mo, wag ka nang mag-insinuate ng ganyan. Ha? Ang isipin mo na lang, manalo ka bilang senador. Wag mo nang idama yan, wala nang ganyan. Because they already burned the bridges. Wala na yan, kahit na ano pang tandem. Just concentrate on your campaign. Diyos mio, wag ka nang maghikayat, wag ka nang mag-insinuate ng kung ano-ano. Diba? O yan, walang masabi. Kayo nang humusga dyan, mga kababayan, no? Si Duterte, nagpatato kaysa pumunta sa hearing. Dinamay pa yung mga kaopisina niya. Si Roque nananawagan sa Dilawan na kumampi po kayo sa mga Duterte. O, di kung kakampi kayo kay Duterte, di kain tae kayo. Diba? At si Lacson, kung ano-anong pinagsasabi sa kanyang ex account. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.